Guys, panibagong videos tayo guys at hindi natin ma-explain kung paano ba explain kasi wala tayong sample. Kanina sana may nakita tayong tricycle kaso alanganin tayo sa oras. Kasi may nakita tayong mga nagbablog sa Facebook, mga may comments kasi doon. Yung pag-aalay ng mga tricycle guys. Kasi tayo dati nag-aalayin tayo ng mga tricycle, mga ilan din tricycle na alayin natin. Kasama na yung tricycle natin. Kasi nagkaroon tayo ng tricycle, tatlo ang tricycle natin, siguro yung tatlo na yon ilang beses natin inalawin yun kasi bago-bago tayo ng estratehiya, ni-lowered natin, tapos inangat na naman, ni-lowered, pinalitan na spring, basta ganon, matinding alayin talaga. At may mga na-alayin tayo guys at na-check natin na good yung alayin natin kasi umaabot ng 1 year sa dito pa ha, city driving pa yan. Hindi pa yan katulad sa mga probinsya na matagal ang takbuhan. Kumbaga hindi gaano. At sinasuggest natin sa alayin guys. Sabi kasi ng iba na pag hindi daw magkatapat yung gulong or hindi raw magkatapat yung gulong ng side wheel tsaka yung sentro. Para ganyan. Kung hindi sila nagkatapat, kumbaga okay lang daw sa gulong. No. Hindi po ganun okay sa gulong. Pag hindi po magkatapat ang gulong niyan, malaki po posibilidad na matakaw talaga sa gulong. Kahit pa straight yung alayin niyan, tayo, malaki posibilidad na matakaw sa gulong. Bakit? Pagdating kasi ng lubak niyan, halimbawa yung gulong nyo, hindi pantay. Pagdating niyang lubak niyan, ang unang bababa niyan, kung nandito ang isang gulong, ang unang bababa niyan, depende kung alin yung unang bababa. Kung halimbawa lubak, gaganon yan, magaganunan yan, hindi katulad yung pagdating ng kunting lubak sabay kasi magkatapat nga naman yung gulong nila. Kaya pag-usapan natin yan guys kasi maraming intriga dito at yung iba talaga pinauso na lang nila na hanggang mga dati sa probinsya. Kasi sa probinsya nung umuwi ako 2023, nakita ko kay sa aking tiyo, kay Yuyo Ding, na may tricycle siya na tinitingnan ko yung tinitinda na isda na sinasabi niya. At unang tingin ko pa lang wala sa line, kaso ganun daw ang align doon sa probinsya. Pag ganun ang align nyo na hindi pantay yung gulong, hindi siya magkatapat, dapat yung gulong tsaka yung ihi 0-0 yan. Hindi nga pwede magdagdag ka ng ng tawag nito. Pag nag-align ka nga, nire-required. Pag ako nag-align, nire-required ko na yung kadena ay sakto lang sa motor. Hindi masyadong mahaba para yung steady ng ihi doon sa kanyang engine sprocket, yung ihi noon sa likod ng motor, steady lang dapat siya. Hindi siya pwedeng gumalaw, hindi siya pwedeng sumobra sa unahan, hindi siya pwedeng kumbaga magputol man siya, dapat nandoon pa rin nakalukit yung kanyang ihi para tumapat doon sa kabila sa side wheel niya. Kaya ang pag-usapan natin guys, paano ba magkaroon ng magandang align or tipid sa gulong. Kasi pinapauso to ng iba kaya balik tayo doon sa kwento ko na nung umuwi ako, nagbakasyon ako ng 2023 doon sa Bisaya. Nakita ko yung tsuhin ko na ganun nga raw ang align nila. Kinurek ko siya na kung may oras pa naman ako, kasi may oras sana ako sana nag-align noon, kaso wala na tayong oras, kinapos na tayo. Kaya ang sinuggest ko sa kanya, pag nagpa-align ka, itatapat mo sa gulong para hindi matakaw sa gulong. Kasi may nagtatanong dito, alam ko kung mag-viral tong video na to sa YT natin, kasi sa YT ko i-upload to yung long form videos. Pag nag-viral to or mag-viral to sa YT, marami tong mga yung mga sinaunang gumagawa ng alignment or nagdi-DIY ng mga sidecar, mga kulong-kulong. Maraming magre-react nito. Pero ganito po ang standard talaga since na ako ay natuto mag-align. Halos ganun ang align ko. Hindi ko binabago kasi may science kasi. Tingnan mo yung mga sasakyan, hindi pwedeng mga sasakyan, mga tricycle, yung mga tricycle sa ibang bansa or may mga tricycle na mga e-bike, di ba? Hindi naman sila magkalihis Kumbaga ang tricycle talagang ganon, tapat talaga sila, ganun sila Yan. Kumbaga magkatapit sila, hindi pwedeng mauna tong sa side wheel
hindi rin pwedeng sa atras. Kaya kasi malaking bagay nga naman sa gulong. Kaya sinasuggest natin na talagang tama. Hindi tayo pwedeng sabihin na hindi ako tama, hindi ako mali. Yung kasi ang tama, yun ang standard, yun ang perfect. Kasi kung i-align natin sa mga customer natin, sa mga gumagawa ng sidecar, i-align natin yung ganon, na Paluson, Visayas o Mindanao kayo. Kung i-align natin ang ganon na susundin natin na hindi magkatapat yung side wheel tsaka yung gulong sa likuran ng motor, i-align natin ng magkalihis, problema yung in-alignment natin sa gulong. 100% problema sa gulong, guys. Kumbaga yung gulong dito sa city driving, pag maganda ang align mo, 8 months to 1 year ang inyong mga gulong sentro. Basta hindi lang kayo yung paspas magpatakbo. City driving na yun, kumbaga yung pasahero dito talagang paspasan, hindi yung gamitin lang yung tricycle pagka kailangan lang. Hindi. Ibig sabihin, kung may prangkisang motor mo dito, paspasan yan, araw-araw biyahe. Kaya napakahalaga ang alignment ng gulong para sa ating mga customer. Kung babalikan tayo mga customer, kung may mga panood nito, pag nag-inalign yung nyo, pwede nyo sabihin na ganito ang align. Sabi kasi ni Agasisar Works, ganito dapat ang mag-align. Ganon ho talaga, ipagpilitan nyo na ganon para hindi kayo mamroblema sa pagbili ng mga gulong. Yun ho. Kasi pag napakamahal ng gulong, ayun, nasa 800 na ang gulong, 300 by 17, mga ganon. For sample lang. Kaya mas maganda, tama yung align natin. Kasi dito, yung kaibigan natin, yung kinuhaan ko dati ng nung namimili tayo ng motor, kinuha natin ng barako natin, si Julius. Nagkita kami doon sa pilahan, dito lang sa may Dasmade. Nagkita kami at nabanggit ko sa kanya kumusta yung align ko. Pero yung align ko, guys, nung sa kanya ay napakatipid na, walang masyadong binding yon. Pinag-cut lang namin tapos dinugtong, hindi siya masyado kasi wala nang budget. At parang bilang tulong na lang din sa atin, magkano lang hiningi natin doon. At bilang tulong, yun, inalayan na natin. At nabanggit ko natanong ko sa kanya kung tag-ilang buwan yung gulong niya. At sinagot niya. Pero abang-abangan nyo, guys, gagawa natin ng content yan kung ilang buwan yung gulong niya. Yan, si Julius mismo. Yan, Julius, shoutout sa'yo. Sa SSDG Tuda 594, yan. 394 pala, sorry guys. 394. Si Julius, yan, siya may operator. Tatanong natin sa kanya, guys. Gagawa natin ng content. Tingnan natin kung may mahaba tayong content. Iispatin natin yung mga inalign. Kahit pangit yung hindi maganda yung ating align, iispatan natin yon at ayusin natin pag video or para maintindihan nyo, guys. Yan lang mga guys. At shoutout sa lahat ng mga SSDG Tuda at sa lahat ng mga may-ari ng mga tricycle at sidecar. Yan lang mga tips natin, guys. Agasisar Works. Save money, save time. Peace. Ingat sa lahat. Sana may natutunan kayo sa video natin, guys. At huwag kayong magkalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs. Thank you, guys. Ingat. God bless.